Natukoy na ang mastermind sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang anak sa Bulacan. At sa Bulacan din, isa pang pulis na una nang napaulat na nawawala, natagpo ang patay sa loob ng Poso Negro. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Bangkay na ng matagpuan ng pulis na ito mula sa septic tank ng isang subdivision sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan. Kanya-kanyang takip ng ilong ang mga residente dahil sa masangsang na amoy. Kinilala ang biktimang si Police Staff Sergeant Renato Casuay Jr. Ayon sa mga pulis, January 24 pa nawawala ang pulis sa mismong kaarawan niya. Huli raw itong nakitang nakasakay sa motorsiklo papunta sa naturang subdivision. Natuntun lang ang katawan nito matapos ituro ng isa sa mga testigo. Naaresto na ang dalawang sospek sa krimen na hindi pa pinangalanan ng mga pulis. Na-inquest na rin ang tatlong sospek sa pagpatay sa babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Magkakasamang dinala sa Camp Karingal sa Quezon City ang tatlong sospek na sina alias Robert, isang dismissed na pulis, at asawa niyang si alias Pia na ahente ng sasakyan at inaanak ng pinaslang na biktima. Naaresto sila sa magkahiwalay na operasyon nitong Biyernes. Kabilang din sa nahuli ang striker o tauhan nilang si alias Hill. January 24 na matagpuan ang bangkay ni Molinido sa creek sa Pulilan, Bulacan. May tama siya ng baril sa ulo. Makalipas naman ang 6 na araw, nakita ang bangkay ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Sa panayam ng media, itinuro ni alias Hill ang mag-asawang amo na nasa likod umano ng krimen. Nakokonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulumo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Humarap naman sa prosecution ang dating asawa ni Dayan at ama ni John Ismael na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Ayon sa kanyang abogado, hindi inaresto ang kanyang kliyente. Ang client namin is here not as an accused, he is here as a complainant. And pangalawa, wala pa naman talagang warrant na nilalabas sa kanya, laban sa kanya. So any information na lumalabas na he is under arrest or under detention, that's false and misleading. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita.